Ngayong magpapasko na, ang trapiko, gapang na. Gaya po ng latest na sitwasyon ngayon sa Ortigas Extension. Nataon pang long weekend ngayon kaya maraming motorista at namimili gaya sa Divisoria sa Maynila. Ang latest na lagay ng traffic, tutukan, maya-maya lang. Magandang hapon po. Nagmatigas at nakabangga pa sa pagtakas. Nauwi riyan ang pahirapang pag-aresto sa lalaking nag-carnap sa SUV ng dating amo sa General Santos City. Sinisanti raw siya ng amo dahil sa umano'y pagdodroga. Ang maaksyong habulan at paghuli, tunghayan sa pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sira na ang bumper at basag ang windshield ng SUV na ito nang makuhanan sa Barangay Fatima sa General Santos City. Ang SUV, hinahabol pala ng pulisya. Nang tangkain itong umarangkada, pinalibutan na ito ng mga otoridad. Kinalsuhan ng bato ang gulong at pilit pinabababa ng mga pulis ang driver. Pero nagmatigas pa rin siya at sinubukan pang umatras para tumakas. Ang mga pulis, pinaghahampasan ng baril at bato ang salamin at windshield ng sasakyan para mahuli ang driver. Pinuwersa na nilang mapababa ang driver ng SUV at saka inaresto. Ang malapelikulang tagpo at pursuit operation ng General Santos City Police sa driver na tinangkaw manong tangayin ng SUV mula sa auto shop ng dati niyang amo. Mismong biktima raw ang nagsumbong sa pulisya para mabawi ang sasakyan. Sinisanti siya sa work. Yun ang nakikita namin na na anggulo. Sinisanti siya sa work because of alleged drug addiction. Ayon sa PNP, marami daw nabangga ang suspect ng nakikipaghabulan ito. There were 3 instances na stop na siya and nag-refuse siya to submit himself to the authorities. So na yun, at saka marami na siyang nabangga. Maraming reported na nasira, but ang nagreklamo lang sa amin is one sari-sari store and one residential na area. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect pati ang sasakyan na kanyang tinangay. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect gayon din ang may-ari ng SUV. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Ngayon pong long weekend at habang papalapit ang Kapaskuhan, ramdam na ang Carmageddon o yung pong bigat na trapiko sa mga kalsada sa Metro Manila. At mula sa North EDSA, nakatutok live si JT Soriano. JT? Naku Pia, mga kapuso, kagabi talagang naramdaman niyang Carmageddon na yan. Sobrang traffic yan ang reklamo ng mga motorista. At sa mga oras na ito, matindi rin ang traffic sa ilang bahagi ng EDSA. Pero sa ating likuran, medyo maluwag pa naman at passable. Pero asahan nga doon natitindi pa yan sa mga susunod na araw habang paparami ang Christmas parties. Sa pula, sa puti, magkabilang lane ng EDSA ang nagningning kagabi. Hindi sa ilaw ng Pasko, kundi sa mga bumbilya na mga bumper-to-bumper na sasakyan. Mula tanghali hanggang ngayong hapon, mabigat na ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada gaya sa EDSA Muñoz southbound. Nasa-stuck lang tayo sa traffic, sayang yung oras, kaya kailangan mag-adjust. At habang papalapit na ang Pasko, babala ng MMDA, titindi pa ang bangungot na Carmageddon. Hindi lang ngayong long weekend, kundi ngayong Kapaskuhan. Nakabi-kabila ang mga Christmas party at dagsa ng mga mamimili sa mga mall. Ang motoristang si Ronnie, nasa iisang bahagi lang ng isang shopping center sa San Juan kahapon, pero inabot ng siyam-siyam bago nakalipat sa isa pang gusali. So sobrang traffic talaga, grabe. Isang area lang yun, no? Yeah, less than 300 meters, isang oras. So yung lunch namin na supposedly 12, we started at 1:30. Ang problema, maging ang mabuhay lanes madalas ding pinaparadahan ng mga sasakyan. Ang dami nakabara sa kalye. Kaya puspusan ang road clearing operations ng MMDA kahit weekend sa mabuhay lanes at iba pang kalsadang pwedeng gawing alternatibong ruta. Pero mas tututukan daw nila ang mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, Quezon Avenue, C5 at Rojas Boulevard, lalo na yung mga papunta sa mga mall at pasyalan. Magdadagdag po tayo ng mga tauhan po natin which will help to manage the traffic especially during rush hours.
At ang nakikita nyo sa akin likuran ay ang EDSA northbound papunta po sa direksyon ng Balintawak at papunta sa NLEX at daraan din po sa dalawang hiwalay na mall o magkatabing mall dito. At sa mga oras na ito, hindi pa naman ganong kabigat ang daloy ng trapiko pero bagyang bibigat yan pagdating nga po doon sa mall na yung mga kumakanang papasok doon sa establishmentong yun. At yan muna ang latest. Balik muna sa UPIA. Maraming salamat, JP Soriano. Natanggap na ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang medical report ng mga ekspertong kinuha ng International Criminal Court para sumuri sa kanyang kondisyon. December 5 ang deadline ng ICC para magsumite ng report ang mga kinuha nilang medical expert. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, confidential pang laman ng report ay ililabas lang sa defense team at sa ICC. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng ICC kung kailan isa sa publiko ang ulat. Ipinagpaliban ng Korte ang confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda sana noong Setyembre para matiyak kung ang dating Pangulo'y fit to stand trial o hindi. Ang papalapit sa kalupaan ng bagyong Wilma, ilang lugar ang nakaramdam na ng hagupit ng masamang panahon. At mula sa Borongan City, Eastern Samar, nakatutok live si James Agustin. James? Ivan, bagaman humupa na yung pagbaha sa maraming bayan dito sa Eastern Samar, handa pa rin daw yung mga residente na lumikas ulit kung kakailanganin, lalo pat may banta pa rin ng bagyo sa probinsya. Ang kalsada namin, ayan, oy, punong-puno ng tubig. Abot binting ba ang naranasan sa Barangay Bigan sa General MacArthur Eastern Samar dahil sa ulang dulot ng bagyong Wilma. Naglagay na ng lubid para may mahawakan ng mga residente habang tumatawid sa baha. Mahirap talaga yung pag naaabot yung tubig eh. Talagang maraming gamit namin dinadala doon. Tapos yung mga pamilya ko kuman sa evacuation eh. Mabilis po yung bukso ng tubig. Importante lang naman po yung buhay. Kailangan natin lumikas kaysa maiwan natin yung mga gamit dito. Ano pa naman yan, makikita pa naman yan eh. Ayon sa MDRMO, 10 barangay ang binaha. Catch basin kasi nasa baba siya at saka napapalibutan po siya ng mga creeks at saka meron pong malaking ilog. So parang nagsasalubong po yung dalawang creeks at saka yung ilog. Humupa na ang baha. Sa bayan ng Llorente, 5 barangay ang binaha kahapon. Umapaw ang ilog kaya nalubog ang malaking bahagi ng barangay Antipolo. Mahirap mga tag-ulan kasi sabay sa pag high tide kaya mabilis umano yung tubig. Pag humuhupa na kaagad. Naglalakihan pa rin ang mga alon kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpalaot. Sa Borongan City, malakas na buhos ng ulan ang naranasan kaninang hapon. Naka-standby ang mga search and rescue equipment, pati relief goods na ipapamahagi sa mga residente. Ayon sa CDRMO, 23 barangay ang bahain sa lugar. Yung apil lang po namin sa mga kabarangay namin dyan na kung ano po yung pinag-uutos ng mga barangay officials o yung authority, sundin po yung utos para maging safe lang po tayo. Grabe! Lalim! Sa Legazpi City, Albay, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada dahil sa baha at road construction. Grabe! Ay, hindi kaya. Hindi naman madaanan ng mga maliliit na sasakyan ng binahang kalsada sa Garcio Torena, Camarines Sur. Dahil nakasunod si Tutoy! Sa Navalbiliran, pinagtulungang iangat ang isang kotseng muntik mahulog sa ilog. Ligtas ang driver na idinahilang nahirapan daw makita ang daan at magmaneho sa madulas na kalsada dahil sa lakas ng ulan. Igbawa anay! Sa Balamban, Cebu, malakas na nga ang ulan, nagkalat pa ang mga bato sa kalsada kasunod ng landslide. Ang ilan sa bato, noon pang tumama ang bagyong Tino. Malakas na ulan at hangin din ang nanalasa sa Tawi-Tawi, gaya sa bayan ng Panglima, Sugala. At sa kabisera ng Bonggao, kung saan inilikas na ang ilang residente. Balik dito sa Borongan City, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad yung mga low-lying areas matapos makaranas ng malakas na buhos ng ulan kaninang hapon. Yung manilitas mula po dito sa Eastern Samar, balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, James Agustin. Sumugod ang mga pulis sa dalawang subdivision sa Fairview, Quezon City. May sumbong kasi
na may mga nang-aangkin umano ng abandonadong bahay at nananakot ng residente. Nakatutok si Jomera Presto. Pinasok ng mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD ang subdivision na ito sa North Fairview, Quezon City kagabi. Kasunod ng reklamo na may mga nakapasok na land grabber at inaangkin ang mga abandonadong bahay rito. Meron din umanong grupo na tila tinatakot ang mga residente. Dito medyo nahihirapan sila na medyo iba-ibang mukha na rin yung nakakapasok sa kanila. Parang hindi sila, wala yung safety nila, parang nako-compromise. Pahigit 150 pulis ang nag-iikot sa bawat kanto at sulok ng dalawang magkarugtong na subdivision. May ilang residente rin ang sinita dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo na walang dalang lisensya. Ang lalaki namang ito na nakaupo sa bangketa at may bitbit na 2 helmet, sinita rin ng mga pulis. Depensa niya, nagpapahinga siya at malapit lang ang kanilang bahay. May ilang kabataan din ang sinita dahil naglalaro pa sa labasan kahit hating gabi na. Ayon sa QCPD, walang nahuli sa operasyon pero iniimbestigahan pa nila mga reklamo ng mga residente. Posibleng may protector daw ang grupo na nananakot sa mga residente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Nailipat na sa Correctional Institution for Women si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, pasado alas 10 kagabi, itinur over sina Guo at 2 pa niyang kapwa-akusado. Hinatulan silang guilty sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Bamban Pogo Hub at sinentensyahan na makulong ng habang buhay. Mananatili sila ng 60 araw sa Reception and Diagnostic Center bago ihalo sa iba pang persons deprived of liberty. Tila hindi kumikilos ngayon sa dagat ang bagyong Wilma. Ang latest ay hahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan. Mga kapuso, simula po ngayong gabi posibleng tawirin na ng bagyong Wilma ang bahagi ng Visayas. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa coastal waters po yan ng Canavid, Eastern Samar at taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 km per hour. Bugso naman na nasa 55 km per hour. At sa ngayon mga kapuso ay halos hindi po yan gumagalaw pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito sa mga susunod na oras. Ayon po sa pag-asa, sa Eastern Samar o sa Northern Samar ang unang landfall nitong bagyong Wilma anumang oras. At sunod po nitong tatawirin itong iba pang bahagi ng Visayas hanggang bukas, araw po ng Linggo. At pagsapit ng Lunes ay posibleng dumaan naman yan dito sa northern part ng Palawan. Posible naman na by Tuesday ng hapon ay nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy po nating imomonitor ang magiging pagbabago. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Sorsogon. Ganun din sa Masbate, including Ticao and Burias Islands. Ganun din sa Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northernmost portion ng Palawan, kasama rin po ang Cuyo, Calamian at Cagayan Silio Islands. Nakataas din ang wind signal number 1 dyan po sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northern at central portions ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands at pati na rin ang Camotes Islands. Ganun din po dito sa northern portion ng Negros Oriental. Wind signal number 1 din na nakataas dyan naman sa northern and central portions ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Island. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong makaranas ng malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero mga kapuso, hindi lang po bagyong Wilma ang makakaapekto sa ating bansa dahil magpapaulan din yung shear line at pati na rin itong hanging amihan o yung northeast monsoon. Ganun din ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi pinakamaulan dito sa Bicol Region, ganun din sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Northern at pati na rin po ng Central and Southern Luzon. Bukas ng umaga, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa may Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa Visayas, lalong-lalo na sa western portions. At mga
mga kapuso, linggo ng hapon, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Kasama pa rin po dito ang northern at ang central portions ng Luzon, gaya ng Cagayan, Isabela, Quirino at ng Aurora, pati po ang Bicol region, southern Luzon, so kasama pa rin ang Calabarzon at Mimaropa, ganun din ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. May mga malalakas sa buhos ng ulan, kaya naman po paghandaan pa rin at maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan bukas, kaya mag-monitor din po ng advisories na ilalabas ng Pag-asa. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nagkagulo ang mga pasahero na isang eroplano sa Sao Paulo, Brazil matapos sumiklab ang sunog sa tarmac. Sa labas ng eroplano, kitang makapal na usok. Nagliliyab din ang ilalim ng eroplano. Ligtas na nakalabas ang lahat ng pasahero at bagamat kita sa video ang takot nila sa gitna ng sunog. Ayon sa pamunuan ng airline, nagsimula nga po sa equipment ng isang subcontractor na nagsasakay ng mga bagahe sa eroplano. Sabay-sabay man ang kanyang commitments bilang boksingero at bagong sparkle artist, truly grateful si Eman Bacosa Pacquiao sa tuloy-tuloy na blessings. Ano naman kaya ang kanyang Christmas plans sa gitna ng busy schedule? Makichika tayo kay Atina Imperial. Busy man sa ilang commitment at shoot, thankful ang bagong sparkle artist na si Eman Pacquiao. Malaking tulong din kasi ang blessing sa kanyang professional boxing career. Para hindi rin po mabigatan masyado yung pamilya ko sa finance po, sa boxing, sa training. Gusto ko lang magpasalamat dahil naniniwala sila sa kakayahan ko. Katunayan, magto-training siya sa Davao ngayong December hanggang January para sa upcoming boxing match sa February 2026. Gigising po ako ng 4 o'clock or 3 o'clock in the morning. Tapos magja-jogging po ako ng mga 15 to 13 kilometers. Tapos shadow, sit-ups, ganun, push-ups. Kasabay niyan ang pagbalanse ng 21-year-old rising boxing star sa pag-aaral sa ilalim ng alternative learning system ng DepEd. Sinasabihan naman po ko ng advisor ko kung merong important details sa school. So hindi naman masyadong complicated. Nag-pray lang ako palagi na how to handle everything. Sa Davao na rin magdiriwang ng Pasko si Eman kasama ng kanyang ina, mga kapatid at amain. Sabi niya, simple lang ang plano pero makabuluhan. Naghahanda lang po kami tapos ng pagkain, tapos watch movies. Gusto ko ibuhos lahat ng oras ko sa pamilya ko hanggang di pa ako ganun talaga ka-busy. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard. Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China sa may Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Patuloy na minomonitor ang dalawa pang China Coast Guard vessels na nagsasagawa ng iligal na pagpapatrolya sa paligid ng Bajo de Masinloc. Nag-radio challenge naman ang isang barko ng Chinese Navy sa aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa may Escoda Shoal. Nagsasagawa noon ng Maritime Domain Awareness Flight ang BFAR kasama ang PCG. Tiniyak ng DOTR na wala munang taas pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney kasunod ng big-time rollback sa petrolyo. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi ito ang tamang panahon para sa taas pasahe dahil sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa. Pero paglilinaw niya, hindi pa tuluyang dinidismiss ang nakabinbing petisyon sa taas pasahe sa jeep na piso hanggang 2 piso. Pinaigting din ang kampanya kontra kolorum na nakaapekto sa kita ng mga lehitimong tsuper. Kaugnay naman sa hinaing ng Grupong Manibela sa kanila ay mabagal na proseso ng mga dokumento sa gobyerno at mataas na multa, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa DOTR na pag-aralan at tugunan ang problema. Noong Huwebes, inanunsyo ng Manibela na magtitigil pasada ulit sila sa December 9 to 11. Pero hinimok sila ng palasyo na idaan na lang sa negosasyon ang kanilang hinaing para hindi mapilaya ng mga commuter. Inireklamo ng perjury sa Ombudsman at sa COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil sa pagsisinungaling umano tungkol sa natanggap na campaign donations nitong eleksyon 2025. Ang sabi ng election watchdog group na Kontra Daya, inamin ni Marcoleta sa isang TV interview na tumanggap siya
ng donasyon nang tumakbo sa pagkasenador pero nag-declare ng zero contributions sa kanyang pinanumpaang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sabi ni Marcoleta sa isang panayam, hindi niya pwedeng pangalanan ang nagbigay ng donasyon kaya inilagay niya zero ang contribution. Hindi raw pinababayaran sa kanya ang donasyon na pinatuturing nitong utang na loob. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kuna ng payag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Dalawa raw ang nakahanda ng kasuhan ng Ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. At bagamat hindi pinanglanan, ang isa sa tinutukoy ay isang senador dahil pinapigilan daw ito kay Senate President Tito Soto na makalabas ng bansa. Nakatutok si Jonathan Andal. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng Ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program kanina. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog na hinog. Pasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days, marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kaya nung kahapon, yung kay Diskaya. Walang binigay na pangalan si Remulla pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang clue mo? Anong clue? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag muna. Pero yung isang nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulla. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulla. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Remulla na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga Diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umaming married na ulit si Kapuso actor Tom Rodriguez nang tanungin sa MediaCon ng kanyang upcoming Metro Manila Film Fest movie. Kung dinala mo rito yung married na kayo, di ba? Hindi nagbigay ng karagdagang detalye si Tom na nang pinakilala ang kanyang anak na si Corben at ang partner niyang nananatiling anonymous. Si Tom, ang dating asawa ni Kapuso actress Carla Abellana na ngayon engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Para kay Tom, closed chapter na sila ni Carla. May mensahe siya sa engagement ng kanyang ex-wife. Wish them well, and I'm glad to know everyone is moving on. We all deserve it. Sunod-sunod ang blessings para sa anak ng isang jeepney driver sa Davao City na nag-viral kamakailan. Matapos makapasa sa Civil Engineers Licensure Exams, may trabaho na siya sa DPWH Region 11. At ang nag-welcome pa sa kanya mismo ang DPWH Secretary na may paalala sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal.
Viral ang videong ito sa isang jeepney sa Davao City na may karatula sa loob na libre ang pamasahe ng sasakay. Sagot na raw ito ng mamang tsoper na si Edwin Recososa. Wala kasing pagsidlan ang tuwa niya dahil ang panganay niyang si Dave pumasa sa November 2025 Civil Engineers Licensure Exams. Yun talagang inisip ko na pag makapasa siya, gusto ko pong maglibre sakay para naman sa mga pasahero ko, makabawi ako sa kanila. Isa sila sa nagbigay sa akin ng pangtusto sa aking anak. Pangarap ko rin din noon maging engineer kasi kaya walang pera, hindi ka pag-aral. Sa kanya ko na lang binigay lahat. Hindi ko talaga inasahan na gawin talaga yun ni Papa ko po. Sobrang saya ko po. Lalong-lalo na po yung mga naka-appreciate talaga doon sa ginawa ng Papa ko po. Ang kwento ni Dave, napukaw ang pansin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya nang bumisita si Dizon sa Davao City, nakipagkita kay Dave ang kalihim. Dala ang isang magandang balita. Congratulations, ha? Hired si Dave sa DPWH Region 11. Welcome! Doon mo makikita na maraming pa ring mga kabataan ngayon na kahit na ganun ang nangyayari sa gobyerno, ganun ang nangyayari sa DPWH, gusto pa rin nga magtrabaho sa gobyerno. Grabe akong kalipay good sir na hired din ko diretso na wala akong nag-expect na mag-start din ko as soon as possible karong January. Sabi ni Dizon, sakto ang pagpasok ni Dave sa Kagawaran na sentro ng kontrobersya dahil sa flood control projects. Maganda yung pagpasok mo kasi marami tayong gagawin next year. Sobrang dami. Ang importante, kailangan natin ng fresh blood ba? Bago yung hindi ka mukha ni Bryce Hernandez. Kailangan natin magbago. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Congratulations kay Dave at mabuhay ka. Siyempre kay Tatay Edwin din, congratulations. At yan po mga kapuso, mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras.